Ayan, yun yung hatol ni Pablo kasi wala siya dyan eh. 3 beses siyang gustong makapunta sa Corinto. Hinahadlangan siya ni Satanas. Mm. So, ipinaliwanag sa atin yan na pagka ibinigay ka sa kamay ni Satanas, pahama ka na. Mali yun, tol. Well, Mm. pakihanap mo lang yung sitas na sa 2 Korinto yun na ang keyword is ibigin niyo siya upang wag siyang madaig ng kanyang labis na kalumbayan. Ito, Patawarin niya siya. Nandyan? Sige ka, basahin mo. Ikalawang Korinto 2:5-11. Kung may nasakit man, hindi lang ako ang nasaktan, kundi kayong lahat din. Kahit hindi ko na masyadong palakihin pa ang bagay na ito, sapat na ang parusang tinanggap niya mula sa nakararami. Yan. Singular yan, tol. Mhm. Meron talagang tinutukoy dyan si Pablo. Sapat na yung parusang ipinarusa ng marami. Sige, tuloy mo. Kaya ngayon, dapat ninyo siyang patawarin at aliwin. Baka tuluyan siyang panghinaan ng loob dahil sa labis na kalungkutan. Kaya, hinihiling ko sa inyo na ipakita ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal. Sinulat ko ito upang subukin kayo kung susunod kayo sa lahat ng bagay. Ang pinapatawad ninyo ay pinapatawad ko rin. At kung may pinatawad man ako, ginawa ko iyon alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo madaig ni Satanas, sapagkat alam natin ang kanyang mga pakana. Ayun, yan yung mga lalang ni Satanas. Kapag ka hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo, mahuhulog ka sa lalang ni Satanas. Kasi pinakilala na ng Diyos yung karakter niya, isa siyang mahabag. Brother, meron kang keyword na sinabi. Yun kasi yung mga lalang ni Satanas, yung yung hindi marunong magpatawad. Yes. Kapag gusto ko lang maaanohan ka ng lalang ni Satanas. Yes, madadaya ka. Gusto ko lang i-highlight, Brad Ace, yan yung nangyari kay Daniel Rason. Biruin mo, hindi man lang siya nag-imbestiga. Hindi niya winay yung mga bagay-bagay. Ano ba yung magiging repercussion pagka pinasama natin si Badong? Basahin natin yung mga comments. Sabi ni Sis Ellen, ayan, God bless you. God bless you din, Sis. Ron ALD, shout out Badong mula dito sa Macau. Kasama mo yata. Ay, naku, mabait itong si Brad Ronald. Paul Cabrera, inusig din po ako dahil sa pagtatanong. Nagpaalam na rin ako matandang servant namin na lumabas na lang ako. Pot chupot, kasi nga po wala nang aral dyan. Kung Magsalita ka lang, mabilis lang, magsisiyar lang ako. Sige, kasi nga po wala nang aral dyan. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Sugo po ng demonyo. Paano yung miyembro? Kira Yamato, noon pa mali na lahat. Correct. Droll Owatal, si Brad Lord, Bible Exposition. Ayan. Yun yung sinasabi natin, no? Kasi may nag-message dito kay Brad Lord. Binababoy ko daw si Brad Eli. Saan paraan ko binaboy si Brad Eli? Mahirap kasing magparatang eh. Dapat i-substantiate mo yung claim mo. Ang sinasabi ko, yung mga aral na inaral ni Bes, hindi naman pala biblically or scripturally sound. Yun ang punto ko doon. So, saang binaboy ko, hindi ko lang mabanggit yung pangalan eh. Alam ko naman nakikinig ka Brad. Kahit binlock na kita, mayroon kayong paraan dyan sa loob para subaybayan yung buhay ko. And okay lang yun. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, kung gusto nyo talaga ako makausap, alam nyo naman ang phone number ko. Ba't di nyo ako tawagan? O unless gusto nyo broadcast, naka-broadcast sa YouTube, pwede rin naman. Either way, gusto ko rin kayong makausap dahil di ako galit sa inyo, mga kapatid sa loob. Ang gusto ko sa atin is for us to have a communication, open communication. Ang pangako ko sa inyo, hindi ko kayo sisigawan. Wala tayong pag-uusapan na personal. Aral lang ang pag-usapan natin at sana walang pikunan pag nag-uusap tayo.
Yoli Sembrano, looking forward to hear the real doctrine. Brad Ace and Brad Badong. George Cruz, Jessa May Catrin, ang presidente ng PPP. Belated happy birthday. Salamat. Sir Duncan Hedge Knight, kamusta dyan sa mga Qatar? Paano mo bababuyin yung... Ayoko sabihin niya. Bradley Akinde, ganda ng usapan ninyo mga brother. Nakikinig ako while working. Mind-opening talaga. Oo. Kaya lang alam mo, mga kapatid, and we appreciate you, ano? Kaso ang reality ng buhay, pag nagsalita ka kasi sa social media, hindi lang yung mga nakakaunawa ang makikinig sa'yo. Pati yung mga haters nakikinig din. But, I am unbothered, no? Kasi alam ko kung anong dahilan ba't ako nagsasalita eh. Any speaker, dali na natin sa extreme, even Jesus Christ, no? Nung nagsalita siya, he came here to bear witness to the truth. But you know, nung panahon ni Jesus Christ, mas marami yung teka, I have to be careful. Hindi ako certain dito, so i-rephrase ko, no? Nung nangaral si Kristo, he came to bear witness to the truth. Pero may mga nagalit pa rin sa kanya. So okay na lang din na kung sa akin, sino ba naman ako, 'di ba? I'm just a donkey. Alam mo, Brad Ace, ang tawag dyan, ang lagi ko sinasabi, even before, sa mga earlier months ng pagsasalita ko sa social media, ang tawag dyan, bad publicity is still a publicity. Kahit gawin nilang paninira or pagpapasama or negative comment, still a publicity. Yeah. Sabi nga ni Lord pag di umayon sa gusto nila, iba na ang diwa. Ato kasi pinaratangan to ng isang group servant dito sa North LA. Iba na raw ang diwa niya, galit na rin daw siya kay DSR at sa aral ng Diyos. Biro mo paratangan mo agad si Lord. Naki-birthday lang sa akin eh. Brad Ace, meron akong gustong sabihin sa'yo regarding parang kagaya nung nangyari dyan kay Brad Lord. Merong isang kapatid na, alam mo rin ito, kaya lang di tayo magbabanggit ng pangalan. Kasi nakiusap sa atin yung kapatid. Na, biro mo brother, pinaiiwasan ako dun sa kapatid na itong kapatid na to, ito yung tumulong sa akin nung bago pa lang kami dito sa US. Tapos mo nag-exit itakwil ko na daw. Nare-recall mo? Oo, kilala ko yan. Kaya tinawagan siya nung kanyang kamag-anak. Ganyan na nga, no? Tsaka nagkakaroon sila ng amnesia. Karamihan ng mga nagsasalita laban sa akin, in one way or the other, bro, natulungan ko yun. Sa lahat ng aspeto. Morally, financially, physically. Nakaayuda ako sa mga yan. Tapos ngayon, umalis lang ako, masamang tao na ako sa inyo. Brothers, ganun din naman ang Panginoong Jesucristo Sabi ng Panginoong Jesucristo, alin sa mabubuting gawa ang pinupukol niyo sa akin? Hindi dahil sa mabuting gawa, pinupukol ka sa amin, kundi dahil namumusong ka. O kita mo, blasphemy na daw yung ginagawa ko dahil nung birthday daw namin, may mga umiinom ng alak. Basahin mo sa Biblia yung pag-inom ng alak, blasphemy. Basahin mo, ikaw, hindi ko papangalanan. Alam mo kung sino ka, babae ka. Patunayan mo, basahin mo sa Biblia, yung pag-inom ng alak, blasphemy. Tindigan mo, kaya may mababasa ka bang talata sa Biblia? Baka hindi mo alam ang sinasabi mo. Mapapaya lang ka, mga kapatid. Kilala mo to, Badong? Kilala mo to? Nakatira to sa Texas. Kapitbahay ni Jamal. Hindi ba siya nakatira sa bahay? Hindi. Patunayan mo, babae ka. Ako, malaki respeto ko sa'yo. Pero pagka ganyan talikuran mo akong binabash, kala mo hindi makakarating sa akin? Kilala ko na. Di ba? Sasabihin mo, pamumusong yung pag-inom ng alak. Magpakita ka ng katunayan sa Biblia na pag uminom ng alak, pamumusong. Nandiyan kayo magaling Palahatol kayo sa kapwa nyo Ano ba akala nyo sa sarili nyo? Mas matuwid pa kayo sa Diyos? Mas banal pa kayo sa Diyos?
yung bagay na hindi kinundina ng Diyos, Nawala ka na, ano. Bradace, nawalan ka ng ano, naka-off yung ano, naka-mute yung mic mo. Hello, Bradace, naka-mute yung mic mo. Ayun, meron nag-comment dito, nag-PM pala sa akin. Anong pangalan ng subdivision kung saan nandoon yung billion peso worth ng mansion ni DSR sa Pilipinas? La Vista po, La Vista. Ang address po is number 6 Badjao Street, La Vista, Quezon City. Sa likod lang po ng Miriam College at ng Ateneo de Manila University. Kagaya nung sinasabi po namin, mga kapatid, basahin po ninyo ang inyong mga Biblia. And upon reading your Bible, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Am I still in the path of truth? Or ako'y tangay-tangayin na lang ng paniniwalang kinagisnan ko. Mga kapatid, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Tanungin po ninyo ang inyong mga budhi. Kasi kung babasahin po ninyo ang Biblia, mga kapatid, yung mga nag-exit, pinapanalangin. Pinapanalangin po, mga kapatid. Kaya nga, sabi sa Biblia, sa labas, Diyos ang humahatol. Ngayon, are we greater than the Lord? Alam niyo po, mga kapatid, meron pong exeter na worker. Nagtanong siya dun sa kanyang kaibigan na lawyer. Sabi niya, ganito po kasi yung belief namin doon sa church na pinanggalingan namin, na sa labas, Diyos ang humahatol. Anong masasabi mo? Sabi nung lawyer na na kausap nung worker na exeter, alam mo kung ganyan yung paniniwala na sa labas Diyos ang humahatol, mas gugustuhin ko nang magpahatol, hatol ng Diyos. Hello. Hello, Bradace. Yun. Nawala, nakamute Oo, lang. may tumawag kasi. Yun. Anyway, Nabanggit ko ba sa iyo yung sa yung kwento nung worker na exeter na tinanong niya yung kaibigan niyang lawyer. Ang sabi nung worker na exeter, sa faith sa religion na pinanggalingan namin, meron kaming paniniwala na sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alam mo ang sagot ng lawyer, alam mo kung ganyan yung paniniwala ninyo, mas gugustuhin ko na magpahatol sa hatol ng Diyos. Kasi mas nakakatiyak ako na yung hatol ng Diyos righteous. yeah, tsaka may context kasi yan kung bakit sinabi ni Pablo, sa labas Diyos ang humahatol. Does it mean sa loob hindi Diyos ang humahatol? Inaano kasi nila yan cherry picking, tapos yung konteksto nawawala. Oo. May dahilan kung bakit sinabi sa labas Diyos ang humahatol. Kasi may kinalaman yan sa, kumbaga sabi ni Pablo, mga kapatid, huwag na tayo maghatol ng anuman. Yamang nalalaman natin na isa ang hukom. Lahat tayo ay hahatulan ng Diyos. Kumbaga, wag tayo diyan mag-focus maghatulan. Kumbaga, kung may gumagawa ng kasamaan niya, sabi ilabas ninyo sa pagsasama-sama ninyo. Outside of your congregation, ang tinutukoy ni Pablo diyan. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sapagkat sa labas, Diyos ang humahatol. Pag nailabas na ninyo, kumbaga hindi naman yang ang tinutukoy niya ni Paul, hindi eternal damnation. It's just merely separation. Kung yung tao na yan ayaw makinig sa inyo, ilabas niyo na lang. At kapag nasa labas na siya, nasa ilalim na siya ng paghatol ng Diyos. Pero alam mo ba na yung itiniwalag ni Pablo, I think sa Galatia yun, na yung nangangalo niya, inaari niya. 'Di ba alam mo yung hatol ni Pablo doon na sabi niya, 'di ba? Na ang ganyan yung tao na yan ibigay kay Satanas. Yun ang hatol ni Pablo eh. Sapagkat ang ganitong klase ng pangangalo niya wala ni sa mga hentil man. Kaya nagalit si Pablo eh. Ibigay ninyo kay Satanas.
sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu maingatan sa Panginoon. Mhm. Alam mo ba yung tiniwalag na yun, nagbalik loob sa Diyos yun? Mhm. Paano? Pinatawad ni Pablo yun. Paano? Nasa I think ikalawang Korinto 5. Wala lang akong access ngayon. Sabi niya ganon, namanhik si Pablo sa kanila na dahil sa kanyang malabis na kalumbayan, huwag niyo siyang iwasan. Ibigin niyo siya, sabi ni Pablo. Hanapin mo nga, tol. Wala Nasa akong wala wala kang Biblia. hawak na Bible nasa labas. Ayun, sabi niya ganun. Baka madaig siya ng kanyang labis na kalumbayan. Kung kinikilala niyo ako, sabi ni Pablo. At may reason kung bakit ganun ang pangungusap ni Pablo. Kasi siya ang nagpatanggal doon. Baka kasi sabihin ng mga taga-Korinto. Kaya sabi ni Pablo doon, sabi niya, kung kinikilala niyo ako, ibigin niyo siya. Pinatanggap uli ni Pablo yun eh. Di ba yan yung sitas na yan, ginagamit ni Bes yan eh. Para Yes. pakita na inano na yan, kinundi na ng Diyos. Hahatulan na yan kasi ibinigay na kay Satanas. Kasi alam mo, yung pagbibigay kay Satanas, may time pa ba tayo? Meron pa. Meron pa. Sige. Discuss lang natin mabilis. Meron akong dalang Mali charge. kasi yung Meron akong dalang charge. Ako rin, lobat na eh, magcha-charge ako. Yung kasi pagbibigay kay Satanas, maling aral din yan. Nasa ano daw yan? Hello. 2 Korinto 2, 5 hanggang 20. Hello. Ayan, may nag-post ng sitas. Sabi ni Brad Ben. Yeah. Pasensya na po kayo mga kapatid. Meron po talagang gumagapang sa Facebook account ko para magkaroon ng problema. Tingnan po ninyo, ang haba-haba na ng discussion namin ni Brad A sa live niya. Hindi man po napuputol. Yung account ko po talaga yung pinupunteriya po nila. And hindi naman po natin po pwedeng sabihin na dahil sa internet connection. Ngayon po, kahit wala po ako dito hindi ako connected dito sa wifi ng coffee shop, meron naman po akong 5G. 1 Corinthians 5, 1-5. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such a sexual immorality as is not even named among the Gentiles. That man has his father's wife, and you are puffed up and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. For I indeed, as absent in body, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ayan, yun yung hatol ni Pablo. Kasi wala siya dyan eh. 3 beses siyang gustong makapunta sa Korinto. Hinahadlangan siya ni Satanas. So, ipinaliwanag sa atin yan na pagka ibinigay ka sa kamay ni Satanas, pahamak ka na. Mali yun, tol. May pakihanap mo lang yung sitas nasa 2 Korinto yun na ang keyword is ibigin niyo siya upang wag siyang madaig ng kanyang labis na kalumbayan. Ito, Patawarin niya siya. Nandyan? Sige nga, basahin mo. 2 Korinto 2, 5 hanggang 11. Kung may nasakit man, hindi lang ako ang nasaktan, kundi kayong lahat din. Kahit hindi ko na masyadong palakihin pa ang bagay na ito, sapat na ang parusang tinanggap niya mula sa nakararami. Yan. Singular yan, tol. Meron talagang tinutukoy dyan si Pablo. Sapat na yung parusang ipinarusa ng marami. Sige, tuloy mo. Kaya ngayon, dapat ninyo siyang patawarin at aliwin. Baka tuluyan siyang panghinaan ng loob dahil sa labis na kalungkutan. Kaya, hinihiling ko sa inyo na ipakita ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal. Sinulat ko ito upang subukin kayo kung susunod kayo sa lahat ng bagay. Ang pinapatawad ninyo ay pinapatawad ko rin. At kung may pinatawad man ako, ginawa ko iyon alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo madaig ni Satanas.
sapagkat alam natin ang kanyang mga pakana. Ayun, yan yung mga lalang ni Satanas. Kapag ka hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo, mahuhulog ka sa lalang ni Satanas. Kasi pinakilala na ng Diyos yung karakter niya, isa siyang mahabag. Brother Ace, meron kang keyword na sinabi. Yun kasi yung mga lalang ni Satanas, yung yung hindi marunong magpatawad. Yes. Gusto Kapag ko lang maaanohan ka ng lalang ni Satanas. yes, madadaya ka. Gusto ko lang i-highlight, Brad Ace, yan yung nangyari kay Daniel Rason. Biruin mo, hindi man lang siya nag-imbestiga. Hindi niya winay yung mga bagay-bagay. Ano ba yung magiging repercussion pagka pinasama natin si Badong?